So 25, 26 na kung walang increase na minimum wage na mangyayari, tingin nyo sakto pa kaya sa inyo yung minimum wage na sisweldohin nyo. Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. So today, pag-usapan natin kung isa kang minimum wage earner o yung trabaho mo, yung sweldo mo sa arawan ay minimum. So naisip ko na pag-usapan to kasi nga parang ayun nga kasi paulit-ulit lang naman yan eh. Yung tumaas yung bilihin, magre-request tayo sa gobyerno, magre-request or mag-approve ang gobyerno ng minimum wage increase. Tapos tataas na naman yung presyo. Pero napapansin nyo ba, paulit-ulit na siya, guys. At nauuna, at laging 2 beses, 3 beses may increase sa presyo ng mga bilihin. Mapapansin nyo yun unang-una sa mga dilata sa groceries. Yun ang pinakamapapansin nyo. Kasi kagaya ng sardinas. Nung dati, wala kang pandemic, ang increase niyan, cents lang, 50 cents, ganun. Pero nung nag-pandemic, umabot ng piso, obvious na obvious. Lalo yung itlog, di ba? Piso ang in-increase. So, yun. At bigyan ko kayo ng tip dahil kung di nyo napapansin, tuwing Pasko or January, nagtataas ng presyo. Pansinin nyo, January or February, sa balita sinasabi kung ilang percent yung inflation. Ibig sabihin, pagtaas ng presyo ng bilihin sa pagbaba ng value ng pera natin. So, napapansin nyo, di nyo na napapansin masyado pagka December kasi nga kakakuha lang ng bonus. Kaya doon din sinasadya yun ng mga negosyante na itaas yung kanilang presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo sa grocery, mapapansin nyo yan. So, pansinin nyo, nagtaas ng gasolina, nagtaas ng mga dilata, lalo nung pandemic, delay yung pagtaas ng sweldo. Ngayon, nagtaas na naman ng ilang beses yung bilihin, delay na naman ng sweldo. So, ngayon, nagtaas na ng sweldo ngayon, magkano na? 645, kung tama ako, sa NCR, from 605 ba yun? 200 hanggang sa, naging 620 na naging 645. So, ngayon, pansinin nyo, pagdating ng December, January, nagbago na naman yung presyo ng bilihin. Kung mababa ang inflation rate ngayon, which is balita, by 2025, mababa ang inflation rate. So, more or less, meron lang yung mga cents lang madadagdag. Pero magbabago pa rin ang presyo niyan. So, 25, 26, na kung walang increase na minimum wage na mangyayari, tingin nyo sakto pa kaya sa inyo yung minimum wage na sisweldohin nyo. So, kaya, gusto ko pag-usapan to para sabihin sa inyo na iwanan mo na ang minimum wage. Kung ang trabaho mo, minimum wage, di ko sinabing mag-resign ka. Opinion ko lang ito. Okay? Di ko sinabing sundin nyo ako, pero ang opinion ko ay pag-isipan nyo ng iwanan ang minimum wage. Ang ibig kong sabihin ay magpataas ka na ng posisyon mo sa trabaho para hindi ikaw yung laging nakaangkla yung sweldo mo everyday sa minimum wage. Pwede ka magpa-promote, pwede ka rin magkaroon ng sarili mong hanap buhay o negosyo. Kasi hindi kasi masasabing negosyo kung wala ka namang empleyado eh. Diba? So, self-employed lang yun. Ngari, magtitinda ka na sarili mo. Pero pag lumaki na yun at meron ka ng mga empleyado, yun ay negosyo na talaga yun. So, pero hindi kasi lahat ng tao para sa negosyo. Sabi nga daw nila. Kahit ako, nagsubok ako niyan. Pero tignan natin sa future, magsusubok tayo ulit para sa pangarap. So, pinaka-the best dyan, magpa-promote ka sa trabaho mo. Kung hindi talaga kaya, humanap ka rin ng ibang opportunities na maghanap ka ng ibang industry. Okay? What I mean by ibang industry, kung high school level ka naman, graduate ka ng high school, pwede ka sa call center. Ayun, kasi ang call center, mayroong 18,000 yung pisa, 20,000. Pero usually sa baguhan, 18,000 eh. Huwag nyo na kukunin yung 16,000 kung meron pa man sa probinsya siguro. Kung masyado na malapit sa minimum. Kasi mahirap magpuyat tapos malapit siya sa minimum. So kung kukuhain nyo, 18,000 pataas. Kung natatakot ka mag-English, mag-practice ka mag-English. Hindi naman malayo yung 1 taon, dabilis na ang 1 taon, 2 taon. Kung high school ka, graduate ka ng high school, alam mo na yung mga words na English, kailangan mo ng practice eh. So, ang gagawin mo, manood ka ng mga English na movies sa YouTube, mga podcast, okay? Kung paano magsalita ng English yung mga foreigner, especially Americans, kasi yun ang sinaservice natin, Americans, Canadians. Pero American talaga, American English ang kailangan yung yun. So, ang ginawa ko dati, panoorin nyo nga pala yung vlog ko dyan na about call center na vlog ko. Doon tinuro ko din kung ano yung mga technique ko dati. Kasi 10 beses ako nag-apply sa call center. Yung pang 11, gusto ko na mag-quit. Ayoko na. Doon pa ako natanggap. Kasi na-memorize ko na lahat ng tanong. So yun nga pala guys, huwag ka mag-quit. Pag hindi ka natanggap sa trabaho,
tuloy lang kasi madaming trabaho sa Pilipinas. Okay? Di mo kailangan mag-isip lumabas ng bansa, madaming opportunity sa Pilipinas. Sa call center pa nga lang, ang daming kailangan, yung iba hindi natatanggap kasi hindi pa qualified. Pero kung nag-practice pa yung mga yun na hindi natanggap, after 3 to 6 months, apply sila ulit, matatanggap na yun sigurado. So, kung ginawa ko, nag-apply sa loob ng isang buwan, sa dami nang na-applyan ko, isang buwan kalahati yata yun, natanggap na rin ako kasi bulakbol talaga ako sa school eh. Lalo sa English na subject, di ko siya naiintindihan, naguguluhan nga ako sa verb nun eh. Verb tsaka noun, yung panahon na yun, nung ako nag-apply after ko ng college. Pero yun, sa pinag-aralan ko siya, tsaka nanood ako ng yun, Lion King, yung mga mabagal na English, yung mga pambata, doon guys, makukuha nyo talaga. So, kaya nyo yan. So, kasi, kung mag-i-stay ka sa minimum wage or sa arawan na sweldo, okay naman yan, walang masama dyan. Dahil diyating kinukuha yung pagkain natin, lalo na kung may pamilya ka na, or kung binata ka kasi medyo okay lang sa iyo yan eh. Pero pag nagkapamilya ka na at nag-asawa ka, at may anak ka, doon mo mararamdaman talaga na, kahit nga siguro binata ka, hindi nga kasya eh. Bumili ka lang ng cellphone, wala na eh. Yari na eh. Budget mo eh, di ba? So, habang tumatanda kasi tayo, nadadagdagan yung ating mga pangangailangan at kagustuhan sa buhay, kagaya ng cellphone, ganun. Pag nagkaanak ka pa, yung anak pa, aralin mo, baon, isawa mo. So, kukulangin na talaga yan. So, yun yung sinasabi kasing, kung familiar kayo sa salitang rat race. So, rat race. Para lang tayong nagkakarerang mga rats. Okay? Pagka naubos na yung kinuha natin, gutom na naman, kuha na naman. Ang problema, pag employee ka, tapos nasa minimum wage ka, kahit nga hindi ka minimum wage, pag employee, pag tinanggal ka dahil hindi na kumikita yung company or nagbabawas sila ng tao dahil nga mahina yung production or napalitan na ng mga machine, yun ang problema, depende tayo sa trabaho natin. So, maganda yung tignan nyo yung company na magiging matagal ang duration niya bago magtanggal ng tao, gaya ng mga call center, maramihan talaga yan, pwede kayo dyan. Or, yun nga, mag-increase kayo ng posisyon. Galingan nyo sa trabaho nyo, sayan nyo, para madagdagan kayo ng sweldo. Pag na-increase na kayo ng posisyon, naging supervisor kayo, umangat kayo dapat, umangat kayo. Huwag nyo pababayaan na hindi kayo aangat. Kasi, para makalabas kayo or makaalis kayo sa minimum wage. Okay? So, kung minimum wage ka naman ngayon, or below minimum wage ka na arawan, walang masama doon sa ginagawa mo. Ang kailangan mo munang gawin, hindi ko sinasabing umalis ka, ay pag-aralan mong mabuti yung trabaho mo, kuhain mo lahat ng bagay na pwede mong matutunan. Okay? Kunyari, ginawa kang kahera sa isang grocery na hindi naman ganun kalakihan. Pag-aralan mo paano magkahera. Pag-aralan mo paano makipag-usap sa mga tao. Dahil sa ibang trabaho, pag nagtrabaho kunyari sa Jollibee or sa ibang tapos na-promote ka, ginawa kang kahera, tapos mo maging kahera, na-promote ka ulit, na-experience mo paano maging kahera at expert ka na doon. So, pag yung mga taong binabantayan mo, kung naging supervisor ka man sa grocery sa balang araw, dahil sa pagsisikap mo, wala ka na sa minimum wage at alam mo kung paano yung mga galawan ng mga taong binabantayan mo. So, walang masama kung nasaan ka man ngayon. Pagbutihan mo lang, ang sinasabi ko lang ay pag-aralan mo paano kang aalis dyan. Para na sa ganun, makaluwag-luwag tayo sa buhay. Okay? Kasi cycle yan eh. So, yun. So, guys, I hope nakatulong to. Kung nakatulong sa ito, please donate thumbs up. Okay? At subscribe ka. Pakipasa sa mga taong nawawalan ng pag-asa dahil may opportunity kahit saan. Hindi mo kailangan mag-abroad. Nandito sa Pilipinas, ang daming opportunity. Kailangan mo lang maghanap. Dahil mas katakot-takot ang haharapin mo kung mag-abroad ka at hindi buo ang loob mo. So, homesickness pa lang, yari ka na. Tapos kung hindi ka naman yayaman after 5 years pag nag-abroad ka, dahil ang trabaho mo dun ay minimum lang din sa kanila. Kung katumbas nun hindi pa aabot ng 50,000 sa Pilipinas na pera, wag ka nang umalis. Kung mag-abroad ka, siguraduhin mo na sa 100,000 yan. 75 to 100,000. Pero kung below 50,000, wag ka na umalis. Dito ka na lang sa Pilipinas. Mag-call center ka, magpa-promote ka. Sa call center, saglit lang yung 50,000 mo. Kahit pa paano ma-achieve mo yan. At marami na mga ngayon, home-based na trabaho. So, kailangan ng galingan natin, di ba? So, good luck guys. Magsasawa, sumubok at magtiwala sa sarili mo, lalo na magdasal ka. Dahil kung titignan mo sa Bible, nandoon gusto ng Panginoon na umasenso tayo. Na maging successful tayo sa buhay natin. Binigyan niya tayo ng ating mga kanya-kanyang talento.
Okay? So, good luck guys.